Working at a restaurant, KFC, taught me how fuck life is. Okay? So, ano siya eh, nung college, ako, student, naisip ko mag-working student, no? So, nag-apply ako sa KFC, kasama ko yung mga tropa ko, si Dave, saka si Ryan. So, tatlo kami. Nag-exam kami doon, tapos yung si Dave, pinsan niya yung manager. So, syempre, kailangan na lang talaga namin gawin, pumasa sa exam. Tapos, interview na sa pinsan niya. So, parang safe na, no? Ang nangyari dyan, kami lang dalawa ni Dave yung pumasa. Si Ryan yung bumagsak. So, yun. Ah, nag-work ako sa KFC sa Santa Cruz. KFC Santa Cruz, Manila. Grabe yung buhay ko dun. So, umpisa talagang sobrang saya. Talagang nakaka-challenge kasi saka proud ka din kasi KFC yun. Nakaka-challenge kasi ah, parang siya makikisalamuha ka sa mga medyo hindi na nag-aaral. Yung iba doon, may pamilya na, may asawa na. Talagang iba-ibang estado ng buhay, no? Ako naman ay college student ako noon. So, hindi ko masyado kailangan yung work na yun, no? Ang hanap ko lang talaga magkaroon ng job experience. So, yun. Parang siya, sobrang hirap maging KFC crew, no? Kasi ikaw yung sa umpisa yung maglilinis ng mga table, 'di ba? Alisin mo yung mga pinagkainan nila, ilalagay mo sa tray, tapos huhugasan mo yan sa gabi. Tapos nandyan din yung ikaw yung magmamap ka. Kaya natutunan ako talaga magmap, sobrang galing ko magmap. Tapos siyempre, pag may mga order na yan isi-serve mo dun sa table ng customer. So, syempre, dapat medyo magalang ka dyan. Dapat hindi ka magkamali. Baka kasi may matapunan ka lang. So dapat ka talaga, maingat ka din dyan, no? Then, naka-uniform ka. Talagang ayaw mo madumihan yung uniform mo kasi buong araw mo suot yan, di ba? Nakakaya kung lakad ka ng lakad sa KFC, ang dami nakatingin sa'yo, no? Nadudumihan na sa'yo. So, dapat maayos ka rin dyan. Grabe yung andun, na-realize ko na sobrang hirap talaga magtrabaho, guys, kasi yung ibababa mo yung sarili mo para lang sa mga customer. Na alam mo naman yung iba dun binili lang burger, yung iba nakikisir lang, yung iba nilibre lang. So siya kailangan mo talagang gumalang rumespeto sa mga customer, no? Tapos pag hindi mo ginawa kasi yun, pwede kang matanggal, di ba? Kaya dapat sumunod ka sa utos, no? So, yun. Ang pinakamahirap na experience ko dyan yung pinakuha ako ng manager ng mantika. Isang latang mantika. Yun, talagang grabe, sobrang bigat nun kasi naubusan kami ng mantika sa Santa Cruz. Kaya pinapunta ako ng manager dun sa Nagtahan. May KFC dun sa Nagtahan So, nag-taxi ako. Hindi. Taxi bag. Wala pa kasi mga angkas yun. Taxi ata yung pinaano sa akin. So, yun, pinag-taxi ako. I-reimburse na lang. Pagdating ko dun, ay iba palang kinuha ko nun. Puro chicken pala yun. Pero yung sa mantika pala, pinapunta ako dun sa KFC Recto. Sa Isitan. So, medyo lang naman siya. Pwedeng lakarin. Kaya naisip ko, lakarin, no? Hindi na ako nag-pedicab kasi
ano parang naisip ko, pag nilakad ko yun, mauubos yung oras ko para pagdating ko dun, break time ko na, di ba? So, nilakad ko habang bit ko yung sobrang bigat na lata. Na-realize ko, putya, nakakaya pala yung ginawa ko kasi nakatingin sa akin yung mga nakakasalubong ko sa, sa, sa recto. Talagang awang-awa sila sa akin kasi ang bigat pala talaga. Tapos naisip ko maghanap ako ng pedicab. Wala na akong makitang pedicab, no. Kaya talagang pinilit kong lakarin papuntang Santa Cruz. Sobrang bigat. Hindi ko pa naman kaya yung gantong buhat, yung ganyang buhat. Hindi ko kaya yan Kaya ang buhat ko talagang ganun Sobrang bigat. Tapos pagdating ko, gutom na gutom ako. Pinakain na ako agad ng manager. Tapos naawa rin ako sa sarili ko noon kasi parang hindi ko naman talaga dapat ginagawa yun kasi may pera naman kami. Nag-aaral naman ako sa TIP Manila. So, ewan ko bakit ko ginagawa yun Then, yun bumagsak ako sa school, sa TIP Manila. Naisipan kong mag-stop muna, no? Hindi muna ako nag-enroll ng next semester. So, nag-focus na ako sa KFC, tapos may jowa ako doon. Then, habang tumatagal, parang naisip ko na parang pagod na ako, no? Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung magre-resign na ba ako dito, no? Tapos habang nagmamap ako ng gabi, kasi closing na yun Habang nagmamap ako na lang mag-isa dun sa dining. Biglang pumatak yung pawis ko sa braso ko, no? Habang nagmamap ako. So, parang naisip ko noon na ayoko na. Nag-resign na ako. Hindi na tama to. Naalala ko yung sinabi ng papa ko no, na hindi naman niya ako inuobliga na mag-work Kasi may pampaaral naman siya sa akin. Bakit mag-work pa ako? Tapos na-realize ko na, sige, mag-aaral na lang ako ulit. Pero ibang course na, hindi na engineering. Then, pinapili ako ng papa ko kung anong course, no? At yun, kinontak ko yung high school friend ko kasi cum laude siya sa college. Tinanong ko siya, maganda ba dyan sa Trinity University of Asia? Sabi niya, okay daw doon kasi wala masyadong tao sa labas. Kumbaga, makapag-aral ka na mabuti, ng maayos, walang distraction, walang bilyaran, walang computer shop. So, naisip ko no, magpasama ako sa kanya and yun, the rest is history, no? Kaya napunta ako sa Itbulaga. Yun, next time, ikikwento ko sa inyo kung paano ako napunta sa Itbulaga, okay? So, yun lang naman talaga na na-realize ko na ang hirap ng buhay, no? Lalo na kung wala kang pampaaral. Paano yung mga walang pampaaral? Paano yung talagang nagsumikap na lang talaga sa KFC na parang wala na silang plano mag-aral, walang kakayahan o kaya late na nila na-realize na mag-aral ulit kung kailang medyo may pamilya na sila, may anak na sila. Yun lang, sobrang siguro kung sakaling maka-encounter tayo ng mga crew sa KFC, no? Ang galangin din natin sila kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila, kung bakit sila nandun, pwedeng working student or pwedeng no choice na, no? Maraming dahilan pero dapat talaga maging respected tayo sa mga tao, no? May respeto tayo sa isa't isa. Okay? Yun lang muna.